So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamamay. This is Mamay Love Advice at nandito na naman ako upang magbigay na naman ng napakagandang advice pagdating sa pag-ibig. Ngayong araw na to mga kamamay, pag-uusapan natin is mga sign, okay, na may gusto sa'yo ang isang lalaki or ang isang babaeng may asawa na. Okay? So sana makatulong ang simpleng video ito para malaman nyo kaagad. Okay? Yung isang lalaki o isang babae na may gusto sa inyo kahit na sila is may asawa na. So mga kamamay, if ever na gusto nyo yung mga ganitong klase ng love advice pagdating sa pag-ibig, isa lang ang hinihiling ko, just click the subscribe button and notification bell para lagi kayong maging updated sa lahat ng mga video and tips na po pwede kong i-share sa inyo. So wag na natin patagalin mga kamamay, umpisahan na natin. Ano ba yung number one sign na may gusto sa'yo ang isang lalaki or ang isang babaeng may asawa na? So number one, gumagawa siya ng paraan para magkalapit kayo. Okay? So kahit anong bagay ginagawa nito. For example, may pupuntahan ka, so siya na yung mag-i-insist, siya na yung magpipresenta na samahan ka. Okay? Kung mayroon kang dadalhin dito o may pupuntahan ka dyan, siya palagi yung nandyan para mag-offer sa inyo ng kanilang atensyon para samahan kayo. Para lang kayo is magkalapit. Kapag ganyan sa inyo ang isang lalaki o ang isang babae na palagi silang available once na meron kang pangangailangan, so malaki yung chance na may gusto sa'yo ang lalaki o ang babaeng ito. Okay, yan yung number one tips ko sa inyo. Gumagawa siya ng paraan para lang magkalapit kayo o magkasama kayo. So number two, lagi kanyang pinupuri. Lahat na ng magagandang traits, katangian mo is nakikita niya. Kung ikaw man is maganda, kung ang inyong eyelashes man is bago, nakikita niya. Kung yung lipstick mo man is mapula, napapansin din niya. Kung bagong reband ka, napapansin din niya. Yung kaseksihan mo, napapansin din niya. Sa madaling sabi mga kamamay, lahat ng magagandang katangian mo is napapansin nito. Sa madaling sabi, pinupuri kayo palagi nito. Okay? So ito is madalas mangyari sa workplace ninyo. For example, magkatrabaho kayo. Pag nakikita kayo niya, lagi kayong binabate. Pag nakakasalubong mo siya, lagi kanyang binabate. Kung kapitbahay mo man siya, o kung kaibigan mo man siya, basta malapit siya sa lugar mo, lagi kanyang pupurihin. Okay, kapag ganyan, lagi kang pinupuri sa social media, pwede rin. Lagi kang i-chat, lagi nagko-comment sa post mo, sa mga pictures mo, sinasabi, ang ganda mo, ang sexy mo. Okay, so kapag ganyan, malaki yung chance mga kamamay na may gusto sa'yo ang isang lalaki o ang isang babae na may asawa na. So, number three, inaaya ka niya palagi. Okay? Kahit hindi siya sigurado sa isasagot mo, is inio-open up pa rin niya sa'yo yung pag-aaya niya. Okay? For example, lalabas kayo, kakain sa labas. Okay? It's either marami kayong kasama or kayo lang dalawa, lagi kanyang inaaya. Pangalawa, pwede rin coffee break. Okay? Inaaya ka rin niya na magkape sa labas. Okay? So sa kahit na anong lakad sa labas, basta makasama ka niya is inaaya ka niya. Kahit hindi niya alam kung sasama ka man o hindi, lagi siyang nag-o-offer ng paglabas or something na date sa madaling sabi. Kapag ganyan ang isang lalaki o isang babae sa inyo, malaki yung chance na meron siyang pagtingin sa inyo. So number 4, nag-share na siya ng mga bagay sa inyo. Okay, sa madaling sabi, nag-o-open up na yan sa inyo. Especially yung kanyang existing relationship. Okay, for example, may asawa na nga siya. Sasabihin niya, may problema sila ng asawa niya, hindi sila okay. Okay, so sa madaling sabi, lagi niyang idinadown yung kanyang asawa dahil nga gusto kanya. Gusto niya na mapalitan
okay, na yung kanyang asawa at ikaw na yung ipalit. So sa madaling sabi, ini-open up niya yung mga problema niya sa kanyang asawa para sa ganun is makinig ka at kaawaan mo siya. Okay? So hindi po tama yon, kaya dapat alam mo kung papaano i-handle yung mga taong ganito. So nag-open up na siya ng kanyang existing relationship. Okay? So number 5, contrast advice. Okay? Ito is may connection dito sa ating isang tips. Kung sabi ko nga kanina, kung sinashare niya na sa iyo yung existing relationship niya at talagang sinasabi niya na may problema na sila ng asawa niya, ng partner niya, dito sa sunod na advice ko, so yung tinatawag na contrast advice, kapag ikaw naman yung nag-share sa kanya at nakasilip siya ng problema sa partner mo, kung meron ka mang jowa o kung meron ka mang boyfriend o kung meron ka mang asawa rin, so lagi niyang i-advise yung mga negative traits ng partner mo. Okay? So kapag ganyan yung isang lalaki, malaki yung chance na ikaw yung gusto ng lalaking ito. Kaya sana maging wise ka sa pag-a-analyze ng bawat sitwasyon. So next, number 6, lagi kanyang nililibre at binibigyan ng kahit papaano na regalo. Lahat naman tayo mga kamamay gusto na makatanggap ng regalo, something gift, okay, coming to others. Kapag ganyan, binibigyan kayo ng regalo o madalas kayong inililibre, nako, malaking sign yan na malaki yung gusto sa inyo ng isang lalaki o ng isang babae. Kaya kung ako sa inyo, mafe-feel nyo naman yan. Yung treatment sa inyo ng isang lalaking ganito is mafe-feel ninyo. Kung ang treatment nito is parang prinsesa ka o prinsipe ka, so malaki yung chance na may gusto sa iyo ang tao na ito. So number 7, so itinatawag na hatid at sundo. Kapag ganito kasi, meron na kayong connection sa isa't isa. Okay, meron nang namumuo na development kapag inihahatid na kayo or sinusundo na kayo ng mga taong ganito. So wag niyong hayaan kung alam niyo sa sarili niyo na meron silang asawa o partner, wag niyo nang hahayaan pa na ihatid at sundo kayo, kasi in the near future hindi rin maging maganda ang result kapag nagdire-diretso ito. And lastly, number 8, nagseselos kaagad. So kapag nalaman nitong mga tao na to na may mga lalaking umaali-aligid o mga babae na pumuporma sa inyo, okay, so madalas silang nagre-react kaagad sa mga bagay na ganyan. So kapag ganyan mga kamamay, malalaman nyo na talaga na affected sila sa mga nangyayari sa inyo. Kaya sana maging wise kayo na magtimbang o magbalanse ng bawat bagay-bagay. Okay? So mga kamamay, yan lang ang ilang mga tips ko para malaman nyo na merong nararamdaman o merong lihim na pagtingin sa inyo ang isang lalaki o isang babaeng may asawa na. So nakadepende na lang yan sa inyo kung paano nyo i-handle ng maayos ang mga bagay-bagay. Kung alam nyo na meron ng partner, may mga asawa na, mas maganda kung umiwas na kayo. So itong mga advice ko na to mga kamamay is only my opinion and my experience, okay, based on my love life. Sana makatulong at sana ay marami rin makapanood ng video ito, and don't forget to click the subscribe button and notification bell para sa mas marami pang tips and love advices na maaari kong i-share sa inyo. Again, this is Mamay Love Advice. See you for our next vlog. Paalam.